Hindi ko alam kung sino ako o kung sino ang nagpinta sa akin. Pero alam kong hindi ako palaging isang painting. Nakasabit ako sa isang tahimik na museo. Nakakabit sa dingding sa itaas ng makintab na marmol at mga lubid na gawa sa velvet. Dumadaan ang mga tao araw-araw. Tumitig sila, iniikot ang kanilang mga ulo. Nagbubulungan tungkol sa pagpipinta ang misteryo ng aking ekspresyon. Isang babae ang minsang nagsabi, parang may alam siya. May alam nga ako. Nakita ko na ang lahat. Nakita ko ang mga magkasintahan na nagpo-propose sa ilalim ko, nagniningning sa pag-asa. Nakita ko silang bumalik pagkalipas ng ilang taon kasama ang ibang mga kasosyo. Nagpapanggap na hindi ako napapansin. Nakita ko ang mga magulang na humihila ng mga umiiyak na bata, mga turista na kumukuha ng litrato, mga magkasintahan na nagtataksil sa mga bulong, at isang lalaki na tumitig sa akin ng napakatagal. Nagsimula siyang umiyak. Nakikita ko ang lahat. Natatandaan ko ang lahat. Iyon ang sumpa. Sa gabi, kapag nag-iisa na ang museo, nagdidilim ang mga ilaw at nagiging makapal ang katahimikan, nakikinig ako. Ang mga lumang gusali ay kumikirot, ngunit may iba pa. Paghinga, mga bulong, mga yapak na hindi pag-aari ng mga guwardya. Nakita ko na ang isang bagay na gumagapang sa mga gallery minsan. Hindi tao. Tumigil ito sa harap ko at iniikot ang ulo nito. Parang nakilala ako. Hindi ako makasigaw. Sinubukan ko na. Wala akong bibig na gumagalaw o baga para huminga. Tanging ang ngiting ito, ang nakapirming tingin na ito ng malabong kasiyahan. Ngunit sa loob, sumisigaw ako. Ang pinakamasama, minsan, naalala ko, hindi ganong marami. Mga kidlat, isang lalaking may baluktot ng ngiti at mga dilaw na kuko. Isang madilim na silid. Ang amoy ng turpentine at bulok. Patuloy siyang nagbubulong, magtatagal ka, magpakailanman. Paulit-ulit habang hinalo niya ang aking dugo sa pintura. Oo, ang aking dugo. Hindi lang niya pa ako ipininta. Ipinasok niya ako rito. Nagising ako sa loob ng canvas habang nagpipinta siya nang matapos niya ang mga mata. Ang akin. Nakita ko siyang nakatitig sa akin, malapad ang mga mata, naghihintay ng isang bagay. At pagkatapos ay ngumiti siya at umalis. Hindi na siya bumalik. Sa tingin ko, hindi siya tao. May isang bagay sa lugar na ito na kumakain sa nakikita ko. Ang mga emosyon, ang kalungkutan, ang mga lihim, at ako ang bintana nito, ang salamin nito, o marahil ay pain nito. Minsan, nararamdaman ko ito sa likod ng mga pader. Pinapanood akong pinapanood sila. Naghihintay para sa ibang tao na manatili ng masyadong matagal. Makasalamuha ang aking mga mata ng masyadong maraming segundo. Magtanong ng maling tanong tungkol sa kung sino ako noon. Iyon ang mga kinukuha nito. Isang batang lalaki ang nawala noong nakaraang taon. Nag-sketch siya sa akin. Sabi niya, gusto niyang makuha ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi na nila siya nahanap. Pero nakikita ko ang kanyang mukha sa salamin ngayon, nakasalamin sa tabi ko. Sa tingin ko bahagi na siya ng frame. Kung pupunta ka rito, huwag kang tumigil. Huwag kang tumitig ng masyadong matagal. Huwag kang magtaka. Ganyan nagsisimula. Dahil mas matagal kang tumitig sa akin. Mas malapit kang maalala kung sino ka bago ang lugar na ito. Damhin ang kaba. Damhin ang takot. Damhin ang kilabot. Huwag palampasin ang koleksyon ng mga maiikling kwentong horror na mag-iiwan sa'yo ng matinding panginginig. Mag-subscribe para sa isang nakakapanindig balahibong karanasan.